May magulang na kahit mahirap ang kanilang buhay ay madiskarte naman. Yung tipong kahit alam nilang sila'y masasaktan, mas pipiliin pa rin nilang maging handa pagdating ng tamang panahon. Ganyan ang mag-asawang Belen at Atong. Mag-asawang magbubukid at hindi nakaranas mag-aral kahit sa unang baitang lamang ng elementarya. Anak sila ng mga magsasaka at lumaki sa kabundukan. At pinagkasundo na lang ng kanilang magulang para ang kanilang lupain ay hindi na mapalipat pa sa ibang angkan. Hindi na sila pinag-aral pa dahil pareho silang bunso sa napakaraming magkakapatid. At bago namatay ang kanilang mga magulang, naihanda naman ng mga ito ang lahat ng kanilang mana. At nahati naman ng maayos. Ewan ba naman sa kanilang malalayong kamag-anak at meron na sila. Pinag-iinteresan pa rin ang lupain na mag-asawang Atong at Belen. Sila na lang ang natira sa lugar na yon at lahat ng kanilang kapatid namatay na ang iba. At ang iba naman nasa malalayong lugar. Nagsisiali sa mga ito dahil ayaw sa buhay sa bundok at maayos naman ang takbo ng kanilang buhay. Kaya lang lagi silang puntahan ng kanilang mga ganid na kamag-anak. Ate Belen, pagdating ng anak ko galing Saudi, papasukatan uli namin ang lupain namin ha. Mali daw kasi ang sukat, sabi ng mga nakasaksi noong nagpasukat kayo. Malaki daw ang nadala nyo at hindi kami papayag. Saad ng pinsan ni Belen. Bakit naman magkakamali ang magsusukat? Saksi si Kapitan noon at ayos naman ang sukat at malinis ang titulo namin. Ani Mang Atong. Kuya naman, ano bang alam mo hindi ka naman nag-aral? Sabay tawanan ng mga kasama ng pinsan ni Aling Belen. Oo na, wala na kaming pinag-aralan. Pero hindi kami papayag na basta na lang kayo magsusukat muli. Dahil malinis ang aming hawak na titulo. At wala naman kaming nadadala sa lupain ninyo. Ani Mang Atong. Paano mo nasabi? Kaya mo bang magbasa? Huwag na kasi magmarunong. Basta babalik kami. At umalis na ang mga ito natatawa-tawa. Napaluha si Aling Belen. Masyadong hinahamak ang kanilang pagkatao. At hindi sila papayag na mangyari ang gusto nila. Ilang buwan pa ang dumaan, nagulat ang mag-asawa dahil hindi na dinatna ng buwanan dalaw si Aling Belen. Diyos ko Atong, ayokong magkaanak. Ayokong matulad siya sa ating mga mangmang at matanda na. Naku Atong, menopause baby na ang dinadala kong ito. Belen, andyan na yan. Bigay ng Diyos yan. Maawa ka naman sa anak natin. Huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan na hindi siya mapagaya sa atin. 46 na si Aling Belen at alam niya na delikado na ang kanyang pagbubuntis. At ano nga ba naman ang kanyang magagawa? Kundi mag-ingat dahil may buhay ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Atong, ayokong malaman ng mga kamag-anak natin na buntis ako. Baka lalo nila tayong maliitin. Ano ang gagawin natin? Ako ang bahala. Meron akong kakausaping tao. Kilala nito ang ama ko at dating amo siya ng tatay ko sa Nyugan. Alam ko buhay pa yun at dating konsehal yun ng bayan natin. Nagsadya nga si Mang Atong sa bayan upang hanapin ang bahay ng dating konsehal. At buhay pa nga ito kahit naka-wheelchair na. Masaya itong hinarap si Mang Atong at sinabi ang kanyang sadya. Sinabi nitong buntis ang kanyang asawa at wala silang kakayahan. Kaya nakiusap si Mang Atong na gawing kasambahay si Aling Belen at pag nanganak, ampunin nila ang sanggol. Pero Atong, anak ninyo yun. Bakit ninyo pinamimigay? Handa naman akong tumulong at iisa ang anak ko. At tamang-tama wala na kaming kasama sa bahay ngayon. Nasa ibang bansa na ang anak ko. Pero may mga ampun din ako dito, mga anak ng kasambahay ko. Napatungo na lang si Mang Atong at nawala na ng pag-asa. Sige Atong, ako na ang bahala at baka kung kanino nyo pa yan ipamigay. Hindi ampon ang itatawag ko sa anak ninyo. Pag-aaralin ko ito at pag nakatapos, ipapakilala ko kayo upang mabago na ang buhay ninyo. Saad ng matanda. Halos mapaluhod sa pagpapasalamat si Mang Atong sa dating konsehal. At agad ngang umuwi ng bayan si Aling Belen at naglabada ito sa matanda at natulong sa bahay hanggang manganak ito ng sanggol na lalaki. Ayan Belen, kay lusog ng anak mo. Tapos ipamimigay nyo lang? Ikaw pa rin ang mag-aalaga sa anak mo. Napakalaki naman ng bahay ko. Para sa ating lahat ito. At kayo, alalayan nyo si Belen sa pag-aalaga ng bata ha.
Magturingan kayong hindi iba. Matanda na ako at may sakit na rin kaya ayoko ng problema. Saad nito sa kanyang mga kasambahay. Dumaan ang mga taon at masaya si Aling Belen dahil marusog ang kanyang anak at libre ang lahat ng kanilang pangangailangan at mababait ang kanyang kasama sa bahay. At si Mang Atong naman bilang kabayaran, pinagtatabas niya ng bakura ng matanda. Maging mga sariwang prutas at gulay, dala ni Mang Atong sa matanda bilang pasasalamat. At ang kinatatakutan ng mag-asawa ni Mang Atong at Aling Belen ay naganap na. May pumuntang magsusukat na hindi mawari ni Mang Atong kung tunay bang magsusukat ng lupa ang mga ito. At hindi man lang sila kinausap tungkol sa kanilang gagawin. Sino kayo? Bakit ganyan? Agad ninyong babakuran lang hindi namin nalalaman. Amin ang lupang yan. Bakit kayo nandito sa aming lupain? Ani Mang Atong. Nako Manong, wala kang alam. Saka manahimik ka nga. Balita ko hindi ka nga marunong magbasa. Paano mo mauunawaan ang ginagawa namin? At tama naman ang pinsan ng asawa mo. Nakadala kayo at malaki ang nadala ninyong lupa. Hindi na inyo yung pinagtatalian nyo ng hayop. Saad ng lalaki. Agad naman nagtungo sa barangay si Mang Atong at hindi siya pinansin ng mga ito. Mukhang bayad ang taong barangay kaya tikom ang mga bibig. Belen, pasensya ka na. Wala akong magagawa. May mataas ng bakod na semento ang ating magkabilang lupain. Mangmang ako Belen, wala akong magagawa. Lumuha na lang si Belen. Nahiya na siyang dumaing sa matanda. Malaki na ang kanilang abala dito at may sakit na. Malapit na mag-high school ang anak nila at nahihiya na silang dumaing at magsumbong pa sa dating konsehal ng bayan. Paring Atong, pinagtatawanan ka ng mga kamag-anak ng asawa mo. Mangmang ka daw talaga. At pare, ang liit na ng lupain mo, bakit ka pumayag? Saad ng kumpare ni Mang Atong. Pare, hindi ako tinulungan ni Kapitan at wala akong pambayad sa abogado o sa bagong magsusukat. At hindi ko talaga maunawaan. Hindi ko kayang magbasa. Basta paring Atong, huwag kang pipirma ha. Kahit anong gawing pamimilit sa'yo, maniwala ka sa akin, mawawala ang lupain mo pag nagkataon. Taon ang lumipas, paliit ng kanilang lupain. Nagtatayo ang mga ito ng hayupan at may mga pigiri na rin ang iba pang kamag-anak nila. Maging kamag-anak mismo ni Mang Atong ay pinagkaisahan na rin sila. May mga kaibigan si Mang Atong na dumadamay pero agad ding umiiwas. Dahil may pagbabanta ng nagaganap at natatakot ang mga ito sa kamag-anak ni Mang Atong. At dumating pa ang kanilang matinding pagsubok. Rumatay na ang matandang politiko at kinukuha na ito ng anak sa Amerika. Kaya ang mga kasambahay ng matanda at si Aling Belen ay mapipilitang umalis na sa bahay ng matanda. Inay, saan na tayo pupunta? Tanong ni David. Anak, may bukid tayo at andun ang ama mo. Makakapagtapos ka naman na ng sekundarya sa 1 taon. Kaya alam kong unawa mo na ang lahat. Matalino ka anak, ang dami mong award at medalya. Sana maunawaan mo ang sitwasyon natin. Ani Aling Belen sa anak. Pero nang dumating ang mga anak ng matanda upang sunduin na ito, nagbago ang lahat at ang matanda ang nasunod. Isasama daw nila ang anak ni Belen upang doon mag-aral sa Amerika at pababalikin daw nila ng Pilipinas pagtapos na itong mag-aral. Dahil gustong makapagtapos ni David kahit ayaw man niya at naaawa ito sa kanyang ina, mas pinili niyang sumama para maiahon na sa hirap ng buhay ang kanyang ama't ina. Huwag kayong mag-alala, Nay ha. Sabihan mo si Itay, pangako, babalik ako. Unawa ko na po ang lahat. Mag-iingat po kayo, Inay. Pamamaalam ni David. Dahil mabait naman ang mga anak ng matanda, pumayag si Aling Belen at tuluyan na ngang umalis ang matanda kasama ang anak nilang si David. Dahil na rin siguro sa naging busy ang lahat, nawala na sila ng komunikasyon at nabalitaan na lang ni Mang Atong. Ibinenta na ang bahay at lupa at mga ari-arian ng matanda. At muling kumalat ang balita na namatay na ang matanda at nag-aalala ang mag-asawa sa anak nilang si David. Hindi naman nila masisi si David dahil wala naman silang cellphone. At kung meron man, paano naman sila matututo? Hindi naman sila marunong magbasa. Basta Atong, saksi ako. Mababait ang anak ni Senyor at inabutan pa ako ng pera. Lahat kami at talagang mababait sila. Yan na lang ang nagpapalakas ng loob ko. At sigurado ako, maganda ang tayo ng anak natin sa ibang bansa.
Bahala na ang Diyos, Belen. 5 taon na rin ang nakakalipas at mas nag-aalala ako sa kalagayan natin. Tingnan mo ang ating lupain, halos iilang dipa na lang ang lawak mula sa bahay natin. At ang ilang daanan sinasarhan nila patungo sa ilog na ang alam ko pag-aari natin yun. Ani Mang Atong habang nakatanaw sa kanilang lupain. Nawawalan na ako ng pag-asa, Atong. Mabuti na lang mayayabong ang ating gulayan at marami tayong manok. Paano na lang kung wala tayong naipundar na hayop? Mamamatay tayo sa gutom. Baka hindi na tayo abutang buhay ng anak natin. Daing ni Aling Belen. Hanggang dumating na sa puntong ayaw na silang padaanin ng tuluyan patungo sa ilog. At ang kanilang ilang baka at kabayo wala nang maiinuman. Mabuti na lang at ang kanilang Poso Negro ay malakas ang tubig. Marami ang naaawa sa mag-asawa ni Aling Belen pero ayaw nilang makialam. May mga baril ang mga anak ng pinsan ni Aling Belen at patay na ang mga magulang nito. Kaya ang kalaban ni Mang Atong ay ang mga kabataan na walang galang sa kanila. Minsan nang nagtalo ang dalawa ni Mang Atong at ang pamangkin nitong OFW at halos ipamukha sa kanya na mamamatay din naman sila ni Aling Belen at sila din naman ang magiging may-ari ng lupain nila. Kaya tumahimik na lang daw sila at wala naman silang kakayahan at mga mangmang naman daw di umano silang mag-asawa. Huwag ka nang magmatapang, Tiyo Atong. Wala naman kayong anak. At saka, anong alam nyo? Ni magbasa nga hindi kayo marunong. Mamamatay kayong dalawa at kami din naman ang maghahati-hati ng lupain ninyo. Huwag na kayong mag-aksaya pa ng panahon ninyo. Wala kayong laban sa amin. May pera kami, kayo wala. Saad ng OFW na umuwi sa lugar nila kada bakasyon nito sa Saudi. May pera at nakapagpatayo ng bahay bakasyonan. At siya ang katandaan sa magpipinsan at siya ang namumuno sa panloloko sa mag-asawa ni Mang Atong. Maedad na ang mag-asawa ni Mang Atong. Lagi nilang naaalala ang anak nila. Ano na kayang balita kay David? Sa Karkol ako, tapos na ito mag-aral at baka may trabaho na yun ngayon. Sana maalala pa niya tayo. Diyos ko, maawa kayo. Ayokong mamatay dito sa bundok. Bulong ni Aling Belen. Mahigit ng 10 taon, Belen. Kung talagang naaalala pa niya tayo, siguro naman magpipilit siyang hanapin tayo. Alam naman niya ang lugar natin. Nawawalan na ako ng pag-asa, Belen. Pagod na akong umasa at maghintay. Wika naman ni Mang Atong. Araw-araw na malungkot ang mag-asawa. Wala na silang maisip ang paraan. Tuluyan ang kinamkam ng kanilang mga kamag-anak ang kanilang lupain. Dahil ang alam nila, wala silang anak at kulang na lang patayin na sila upang mahati na nila ang nasa 5 ektaryang lupain na pag-aari ng mag-asawang Atong. Nauubos na ang kanilang hayop na nawawala na lang sa kanilang bukirin habang nakatali. At maging ang mga manok nila, naubos na rin. Malimit nang umiiyak si Belen. Ang hirap maging mangmang at walang pinag-aralan. Wala kang kalaban-laban sa kanila. Daing ni Aling Belen. Hanggang isang araw, may pinapipirmahan sa kanila ang pamangkin ni Aling Belen. Isang papel na ayaw namang sabihin sa kanila kung para saan yun. At araw-araw silang pinipilit at may pagbabanta pang sinasabi ang ilan nilang kamag-anak. At isang lalaki ang biglang dumating sakay ng mamahaling sasakyang pambundok. May mga kasamang lalaki rin na halatang mga alagad ng batas at sanay mamundok. Ano yung papel na yan? Bakit kayo namimilit? Legal ba yan? Sino ka ba? Bakit ka nakikialam? At bawal kayo dito. Private property ito. Dumaan muna kayo sa barangay. Trespassing kayo dito. Saad ng pamangkin ni Aling Belen. Talaga ba? Trespassing kami? Baka naman kayo ang trespassing. Sabay hudyat sa kanyang kasamahan at pinusasa nila ang 3 pamangkin ni Aling Belen. Teka, sino ka ba? Sigaw ni Roel, ang OFW. Ako si David, ang anak na mag-asawang hinaharas ninyo at kakasuhan ko kayo. Ako si Attorney David Cuantos at may karapatan kayong kumuha ng abogado ninyo. Sapat na ang dala ninyong papel at naabutan ko pa kayong tinatakot ang magulang ko. Ani David. Nawala naman ng malay si Aling Belen sa gulat at hindi naman makapagsalita si Mang Atong. Dahil ang anak nila, nagmukhang ibang lahi at ang kasama pala nito ay mga pulis. At 1 linggo na pala sa Pilipinas at kumukuha lang ito ng pagkakataon para mahuli sa akto ang kanyang mga kamag-anak. At nang magising na si Aling Belen, isang yakap sa kanyang anak ang agad niyang ginawa at nagpasalamat ito sa Diyos. Anak, alam ko naman hindi mo kami pababayaan.
Opo naman inay, itay. Maganda ang buhay ko doon sa Amerika. Ang babait po nila sa akin. Itinuring nila akong kapamilya. At nag-ipon muna ako para sa pagbabalik ko dito. Tayo naman inay ang kukuha ng katarungan. Uubusin ko ang kanilang salapi. Hindi ako papayag na hindi ko sila mapapagbayad. Saad pa ni David. Pinaghanda ni David ang kanyang ama't ina at nakabili na pala ito ng lupa't bahay sa bayan. At sumunod agad sila sa police station at nagsampa ng kaso si David. Takang-taka naman ang kanilang mga kamag-anak at bakit nagkaanak sina Aling Belen. At dahil nga sa magagaling na abogado ang tumulong kay David, ubos ang kanilang lupain pambayad sa mag-asawa ni Mang Atong. At dahil nga natalo sila ni David at makukulong pa ang mga ito ng nasa 5 taon. Tuwang-tuwa ang kanilang mga kabarangay at ngayon ang malawak na lupain hinayaan na lang muna ni David na pakinabangan ng mga kaibigan ng kanyang ama at hindi na siya bumalik sa Amerika. Pinag-aagawan na siya ng mga law firm sa Maynila. At ang mag-asawa ni Mang Atong at Aling Belen, namuhay pa ng masagana at mahaba pa ang buhay na ipinarana sa kanila ng Diyos at ipinadama sa kanila ni David na mahal sila nito. Naabutan pa nila ang 2 apo kay David at wala nang mahihiling pa ang mag-asawang mangmang, ika nga ng kanilang kamag-anak. Hanggang dito na lang po ang ating tampok na kwento ngayong araw at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pakikinig sa mga tampok nating kwento dito sa Von Imalia TV. At oras na para basahin ko ang inyong mga komento sa ating last video. Sabi ni Merlylene 8387, sabi niya, "Don't judge the book by its cover." Salamat po sa upload, Sir Von. Listening from Athens, Greece. Hello po sa inyo at maraming salamat po sa pakikinig. Sabi naman ni Erlinda Claveria 6525, "Huwag natin tignan anuman ang kapintasan ng ating kapwa. Alalahanin natin kung tayo ang nasa kalagayan nila. God bless po sa inyo." Nanay Linda from Carissa Homes, Cavite City. Sabi naman ni Cherry Martinez 3130, sabi niya, "Good and bad karma is real. Magandang istorya, to God be the glory at kudos sa ating lahat." Sabi naman ni Mirna Galicia 2728, sabi niya, maganda ang istoryang ito, kaso nabitin ako sa ending, naputol. Huwag maging palalo upang di bumalik ang karma. God bless you, sir. Yan, salamat po sa inyo. Sabi naman ni user FG5PI7RW4X, sabi niya, "Good evening sir, silent listener niyo po ako. Maganda po ang lahat ng story niyo. Sana po shoutout po ako." Si Marisa Crincia from Estancia, Iloilo. Yan, hello po sa inyo. Marisa Crincia mula po sa Estancia, Iloilo. Ay sa tanan nga mga parentita da sa Iloilo. Maayong aga, maayong adlaw sa inyong tanan. Ayan po, hanggang dito na lang muna ang ating kwento ngayong araw at maraming salamat po sa inyo. At pwede po kayong mag-comment dito po sa ating video na ito at babasahin ho natin ang inyong mga comment sa ating next upload. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyo.